So ito mga ka-DIY, bali magpalit tayo ng bagong coolant, magpa-flashing tayo sa ating Honda Click 125. Kasi napansin ko mga ka-DIY, yung reserve niya na ubusan na. Kaya plano ko sana i-refillan lang natin, lagyan na natin yung pinaka-reserve niya. So ayun, bali nag-decide na ako na palitan na lang lahat ng laman ng radiator. Ang coolant niya palitan na natin ng bago, kasi so far mga 2 years na rin to, kailangan na rin palitan natin ng bagong coolant yung radiator natin para maganda yung niya, cooling niya. So ayun, bali na drain ko na yung mga ka-DIY. Bali yung drain niya ito, dito nyo makita yung mag-drain kayo ng coolant ng radiator. Ito bali na, ito yung drain plug niya. Bali natanggal ko na yan. Ito na yung pinaka loob ng laman ng radiator niya. Kung nakikita nyo, medyo maitim na talaga siya. So palitin na talaga yung coolant yan mga ka-DIY. Tapos ayun, bali na drain na natin. Tapos may sa pa yan, may sa loob yan, may drain bolt din dyan. Ito sa may radiator hose niya. Bali may laman din kasi yan yung na-circulate na coolant galing sa makina. Bali mayroon pa yan sa bali tatanggalin natin doon sa sa loob. May drain bolt doon para ma-drain pa yung tira sa pinakamakina niya mismo, para talagang pag nilagyan natin ng bagong coolant, yung coolant siya bago talaga. Kaya yun, bali tanggalin na natin mga ka-DIY yung sinasabi ko tong sa loob. Ayun mga ka-DIY, bali papakita ko yung sinasabi ko na yung drain bolt niya sa may yung drain bolt sa makina, yung i-drain natin na yung tirang coolant sa makina mismo. Bali ito, kung nakikita nyo yan, ituro ko yan. Yan, yun na yung drain hose niya. Yan yung hose ng coolant hose niya galing sa radiator. So yan ang sinasabi ko na yung drain bolt na tatanggalin natin para ma-drain pa yung laman ng yung tirang coolant sa makina niya mismo. So ayun mga ka-DIY, tanggalin na natin. So ayun mga ka-DIY, bali naluwagan ko na yung bolt mga ka-DIY. Bali pagluwag pala niya mga ka-DIY, gamit kayo ng T-wrench. Yan, ito dapat gamitin nyo kasi masyadong malayo tsaka masikip, kaya dapat magamit kayo ng T-wrench. Yan, ito. So bali ayun, naluwagan na natin mga ka-DIY. Ipapakita ko sa inyo. Yan, isa na yan. Yan, ito. Yan yung drain bolt na yan. So kung nakita nyo may tumutulo na coolant, bali tanggalan natin yan para ma-drain na yung tirang coolant sa makina niya. Kuha lang tayo ng pangsahod. Yan lang tayo tutulo yan mga ka-DIY. Tanggalin ko lang yung drain bolt niya. Masyadong masikip lang mga ka-DIY, pero kaya naman. Ang kamay lang makapasok lang talaga yung kamay. Yun, kita nyo yan mga ka-DIY, yan kita nyo madami pang laman yan. So kailangan talaga ma-drain talaga yan yung coolant na nagsisirculate sa sa makina. Yan, ito niya, marami pang tira. So ayun mga ka-DIY, pagkatapos nyan, kung medyo na-drain na lahat, ibabalik ko lang yung drain plug. Ito yung drain, yan, ito yung drain bolt niya. Yan, ibabalik na natin yung mga ka-DIY. Tapos magsasali na tayo ng bagong coolant natin. So ayun mga ka-DIY, bali na ibalik ko na yung drain bolt doon sa loob mga ka-DIY. Bali hindi ko na naipakita kasi medyo masikip mga ka-DIY, medyo mahirap. Kaya hindi ko na na-videoan, mahirap mag-video kasi mag-isa lang tayo.
So bali ayun, nakabit na natin. Bali ito pa yung pinaka drain plug din sa radiator niya. So kailangan natin ibalik yan mga ka-DIY, kasi pag nagsali na tayo, pag hindi natin na ibalik yan, wala, useless yung gawa natin mga ka-DIY. Bali tatagas lang yung mga kulat na ano ilalagay natin sa radiator dito, kasi hindi natin nailagay yung drain plug natin. So bali ilalagay natin mga ka-DIY para masalin na natin yung bagong coolant. So sa pag ano yung mga ka-DIY, bali reminder lang dito sa balik dito ng ano sa drain plug ng radiator, kasi plastic lang to. Huwag masyadong maigpit, baka masira yung thread niya, kaya magiging malaking problema pa mga ka-DIY. So actually may siya, parang may rin siyang star type na ginagamit dito, pero ang gagawin ko, so wala akong gamit, kaya pwede naman kamayin lang mga ka-DIY, para at least alala din yung pagigpit natin. Bali kamay lang yung gagamitin natin na pangigpit. Yan. Okay naman yung mga ka-DIY, hindi naman masyadong maigpit talaga, kasi so plastic lang naman yan, tsaka may rubber siya, kahit hindi talaga masyadong maigpit. Kamay kaya na yan. Yan. Ayan mga ka-DIY, bali na ibalik na natin. Bali next natin gagawin, mag-refill na tayo ng bagong coolant dito sa radiator cap nya. Dito yung refillan ng coolant mga ka-DIY. Tapos niyan, pag na-refillan natin, lagyan na rin natin yung reserve nya. Ito ang pinaka-reserve ng coolant natin. So bali ito pala yung gagamitin natin coolant mga ka-DIY. Yan, Prestol. Yan, all vehicle naman yan, depende naman sa inyo yung mga ka-DIY. Yung iba-ibang brand naman ng mga coolant, marami dyan, kung depende sa inyo kung anong prefer nyo. So sa akin ito yung gagamitin natin mga ka-DIY. Ayun mga ka-DIY, bali sasalinan natin ng bagong coolant para matesting na natin. Yan, mahirap yung mga ka-DIY, mag-isa lang tayo. So ayan, magre-refill na tayo. Wala tayong yung tawag dito, dapat may imbudo tayo, kaso wala akong ganun, kaya mano-mano na lang, baka kaya naman itong mga DIY. Huwag lang masyadong matapon. Yan, diba? Kaya naman kahit walang imbudo. Na-refill na naman natin. Tingnan nyo kung puno na. Yun. Wala pa. Bali may hangin pa kasi mga ka-DIY yan. Napansin nyo na bubula-bula pa yan. Pumapasok pa yan sa sa coolant hose papuntang makina. Kaya bago natin takpan to, kailangan natin pandarin yung yung motor mismo, para yung niya, yung hangin niya matatanggal, kasi may hangin pa yan yung sa loob ng radiator, kasi nag-drain tayo ng nag-flush tayo ng buong coolant, kaya talaga expected may hangin yung mga ka-DIY. So ayun, yun, puno na. Bali yung gagawin natin mga ka-DIY, i-start natin yung yung makina ng motor para ma-circulate yung coolant, at saka para matanggal yung hangin. So bali pandarin ko lang mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, bali start na natin yung motor para maano na natin yung hangin, yung mga tirang hangin sa radiator nya, para ma-circulate din yung coolant. So ayun mga ka-DIY, bali na start na natin. Hayaan na natin ng pandaran na natin siguro mga 5 to 7 minutes para talagang ma-circulate yung coolant sa makina mismo mga ka-DIY, tsaka yung hangin
matanggal din mga ka-DIY. So ano na natin mga 7 minutes mga ka-DIY. Padaling natin yung motor, hayaan na natin umandar. So ayun mga ka-DIY, bali napakandar na natin yung yung motor mga 5 minutes. Bali okay na yan, na na natin yung tubig sa radiator nya, tsaka yung coolant nag-circulate na sa makina. So bali yung gagawin na natin next is refill na natin yung pinaka coolant reserve nya, para importante yan may laman din yung coolant reserve nya. So bali refill na natin mga ka-DIY, tapos yan pwede na natin maisara yung so, kahit hindi na kayo magamit ng imbudo, kaya naman refillan. Yun. So ayun mga ka-DIY, bali yung kung nakita yun, yan, may label yan. Huwag masyadong puno, mga siguro sa may upper lang, dyan lang, yan. Ito hanggang dyan lang, yan may label naman yan. So bali dyan lang yung pag-refill ng coolant sa reserve natin mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, bali all goods na yan, pwede na natin takpan yung cap nya para ready to go na mga ka-DIY. So ayun na mga ka-DIY, salamat sa panonood ng ating mga ka-DIY tutorial. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan mga ka-DIY, please like, subscribe, and hit that notification bell para updated tayo sa gagawin pa natin mga tutorial videos. Ayun na mga ka-DIY, salamat, God bless.